Breaking news mga kabayan, Israel ipinakita sa Turkey at Syria na hindi uubra ang mga plano nila ayon sa mga impormasyon ng Turkey mainstream media. 6 na F-35 at 22 F-15 ang nakilahok sa airstrike sa Syria Air Force Base. BrahMos missile system na kabilang sa mga inorder ng Pilipinas sa India. Ipinakita ng source, 2 barko na donasyon ng Amerika formal nang ibinigay sa Philippine Coast Guard, mga Pilipinong crew kasama sa mga sinanay ng Estados Unidos. Armed Forces of the Philippines hindi tatalikuran ang BRP Sierra Madre LS-57 outpost sa Ayungin Shoal. Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. sa isang talumpati. Muling binalikan ito ang mga sundalong dineploy ng Pilipinas sa South Korea para talunin ang mga sundalo ng China. Malaysia Prime Minister patay Malaysia yumuko sa China. Pinakamalaking barko ng China Coast Guard mag-iisang buwan nang nasa loob ng exclusive economic zone nila. Prime Minister Anwar patuloy na pinupuri ang China sa kabila ng pangimasok ng China sa kanila. Grabe pala mga kabayan ang ginawang pagbomba ng Israel sa Syria noong 18 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa impormasyon na kalap ng Turkey, 6 na F-35 Adir at 22 F-15 IRAM ang nakilahok sa nasabing airstrike sa Abu al-Duhur airbase sa Syria. Ang layunin ng Israel na pigilan ang plano ng Turkey na mag-deploy ng mga sundalo sa Syria na umano'y labag sa status quo security arrangement bilang banta sa Israel. Sa laki ng puwersa na i-deploy ng Israel at takas ng kanilang mga eroplanong pandigma, malaki ang posibilidad na magiging palaisipan para sa Turkey na ituloy ang kanilang mga plano. Sa kasalukuyan, merong 48 aktibong F-35 at merong pangkontrat ang Israel na nakabinbin para sa pagbili ng mga karagdagang modelo upang umabot sa 100 F-35 5th generation fighter jets ang patatakbuhin ng Israel Air Force. Maliban dito, meron namang 71 mga F-15 sa kabuuan ang Israel Air Force na aktibo sa kasalukuyan. Kaya kung air superiority lang ang pag-uusapan, hindi mapapantayan ang lakas ng Israel sa gitnang silangan. Isang video naman ang nagpakita na ang BrahMos missile mula sa India para sa Pilipinas ay umaarangkada. Sa videong ito at sa mga nagtatanong kung bakit meron itong 4 na missile launcher, ito po ay isang supply vehicle ng BrahMos missile system. Ang mga BrahMos missile system na ito ay bilang bahagi ng $375 million na kontrata sa pagitan ng India at Pilipinas. हवाबाजी नहीं पुत्र, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, तू तो सिर्फ टायर है। Good news na good news mga kabayan. Tinanggap na ng Philippine Coast Guard ang 2 Marine Protector class patrol vessel mula sa Estados Unidos na magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa search and rescue, pangangalaga sa kapaligiran pandagat at maritime domain awareness. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, ang mga patrol vessel ay opisyal na isasama sa Coast Guard fleet bilang BRP Pag-asa at BRP Patag na inaasahan ang pagdating ng mga ito sa karagatan ng Maynila sa Oktubre ng taong ito. Binigyan din ng training ng Amerika ang nasa 24 na tauhan ng Philippine Coast Guard para maging pamilyar ang mga Pilipino sa pagpapanatili at pagmintina ng mga barkong ito sa Baltimore, Maryland, USA na nagtapos nitong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. Pilipinas muling pinatunayan sa China na hindi tayo yuyoko sa kanila. Tinanggihan ng Armed Forces of the Philippines ang pinakahuling pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas hingil sa pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Iginitang sandatang lakas ng Pilipinas na walang anumang umiiral na pangako na alisin ang nakasadsad na barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag noong Sabado, sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson para sa West Philippine Sea na si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na sinusubukan ng Beijing na baguhin ang kasaysayan. Tinanggihan ng Armed Forces of the Philippines ang kamakailang pahayag mula sa Embahada ng China sa Maynila na nagtatangkang baguhin ang kasaysayan hingil sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ibinalik naman ni Trinidad ang issue laban sa China na China ang siyang dapat na tumupad sa mga pangako nito noong taong 1995 patungkol sa Panganiban Reef o Mischief Reef ng istrukturang itatayo nila sa nasabing lugar ay bilang mga silungan lamang para sa mga mangisda at sinabing wala itong layuning militar. Pero ngayon, nagmistula na itong base militar ng China na may malawak na paliparan, mga radar at maging mga infrastruktura para sa malalaking barkong pandigma ng
ng Chinese Navy. Dagdag pa ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang presensya ng BFP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay isang legal na sovereign deployment. Sa isa namang talumpati ni Secretary Teodoro Jr., muli nitong binalikan ang katapangan ng mga Pilipinong lumaban kasama ang mga Koreano laban sa mga sundalo ng China. Siyam na raang mga Pilipino sa libo-libong mga sundalo ng China. Kaya't kung tapang lang at kasanayan sa digmaan, hindi tayo basta-basta masisindak ng China. Position to witness the strengthening of this relationship from people to our strongest implements of national power, which are our defense establishments. And this relationship goes back, I may recall, maybe not many people know, tragically. In 1951, only 5 years after our country became independent, we sent Filipino troops under the auspices of the United Nations in order to help our Korean brothers fight for their freedoms. And in this, we have two heroes, Captain Conrado Yap and Lieutenant Jose Arteaga, who both lost their lives. 900 Filipinos resisting against 14 or so thousand PLA volunteers. So this relationship has blossomed, and it only continues to grow stronger. Malaysia, patay Malaysia. Kunwari hindi sila apektado sa agresyon ng China. Nagbubulag-bulagan si Prime Minister Anwar na kunwari mabait, matulungin at bukas ang South China Sea. Pero ang totoo, maging sila ay hindi ligtas sa pangimasok ng mga barko ng China. Ang tinaguri ang China Coast Guard 5901 The Monster, ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard, ang agresibong nagpapatrol sa loob ng Malaysian at Brunei Exclusive Economic Zone. Hindi ito nangyari kahapon lang, mga kabayan. Simula pa noong ika-30 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, nasa katubigan na ng Malaysia ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Pilit pinagtatakpan ni Prime Minister Anwar ang maling gawain ng China kapalit ng kanilang soberanya. Ibahin nyo ang mga Pilipino. Hindi man marami ang mga eroplanong pandigma tulad nyo, malakas naman ang aming panindigan ng West Philippine Sea at Sabah. Amin to. Isn't it? Do you believe that China gives a damn about the people of Palestine? What is Given what they're important? doing to Well, Muslims in Xinjiang, you know about the Uyghur situation. Can a country that treats its own Muslims so badly really give a damn about them? I don't think is a fair to compare these two situations where you have complete genocide and open killings on a daily basis Yeah. with the issue of Uyghur. And with Uyghur, unlike the Israeli position, Many people believe what's happening in Xinjiang with the Uyghurs is also a genocide. I dispute that. But What do you think it is? notwithstanding How would you that, describe it? notwithstanding that there are differences, there are issues with the people of Uyghur. There are avenues. Unlike Israel, which has refused to have any So has China. discussion. No, Mr. China does not discuss the Uyghur situation. Has he discussed it with you? what public? Well, in private, I do discuss. Do you condemn what's happening to the Uyghurs? I discuss. I ask questions, and Do you condemn it? Is your Laban Pinas.